Nung huling pasal ko po dito kay Mami, maliban po yung nagkikita kami sa Diyos. Nag-uusap kami dito. At napag-usapan namin about kamatayan. Sabi nga ni Mami, alam mo Father, pag ako namatay, ayaw ko ng cremation. Gusto ko, ililibing lang ako ng natural. At kung pwede pa lang, sabi niya, Father, ayaw ko ng matagal na buhay. Diba? Sabi ni Mami, kung pwede pa lang, ayaw ko ng matagal na buhay. Ganun po, ipinaghanda ni Mami ang kanyang kamatayan. Itong mga magkakapatid, may ganung ano rin po sila, tanong. Mga question din po sila eh. No, nasasabi nila na, bakit napaka-untimely naman ang pangyayari dito kay Mami? Bakit nangyari ito kay Mami? Bakit kailangan mamatay ni Mami? Ang dami-dami pang plano para sa kanya. Ang dami-dami pang gustong gawin ng mga anak para kay Mami. Pero, ito ang katotohanan. Sa kabila ng pangyayaring ito ni Mami, sa buhay ni Mami, hindi kayo iniiwan ng ating Panginoon. Hindi kayo pinababayaan ng Panginoon. Si Mama po ay kinaya na mag-isa sa amin. Although, kapag si Papa po ay nahasay sa malayong lugar, andyan po si Mama. Hindi lamang po nung bata kami, hanggang sa nag-asawa kami. Marami kami planong magkakapatid sa kanya. Marami. Pero, sa huling sandali niya, napagbigyan niya ako. Napagbigyan ako ni Lord na makabawi sa kanya. At nakikita niyo naman po sa social media, nakapag-Singapore siya. Sobrang bigat ang nararamdaman ko. Pero, ito yun yung oras niya na. Naiintindahan ko si Lord na lahat may purpose kung bakit ito nangyari kay Mama. Ito po. And that it was actually my favorite memory with Mama nung nasa Singapore kami kasi sobrang saya na doon. Actually, nanaginip pa ako nung before siya mamatay. Bumalik kami ng Singapore at nakakapaglakad na siya tapos pinipilit niya akong magpa-picture kung saan-saan. So, inano ko na lang kay Lord na siguro yung Singapore na yun, it's not actually Singapore. It's actually a paradise in heaven.